Alamin natin yung updated price, installment, at bigyan natin ng quick review. Bakit ito pa rin yung kukunin yung motor? Honda Giorno 125. What's up mga idol? Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito ngayon tayo sa DES, The Wixam Incorporated, Lagao Branch, General Santos City. Dito muna tayo sa Honda Motorcycle kasi maraming nagpapa-inquire sa akin ang motor na to. Ayan o. Honda Giorno 125. Grabe. Ito yung dalawang bagong kulay nila. Napakaangas. Ayan o. Wow. Tingnan nyo naman itong kulay nitong isa. Napakaganda mga idol. Napakalinis tingnan. Ito naman yung kulay yellow natin. Alamin natin yung updated price, installment, at bigyan natin ng quick review. Bakit ito pa rin yung kukunin yung motor? Honda Giorno 125. Unahin muna natin pagdating sa makina. So ito po ay naka 125cc, naka 4 valve, 4 stroke, single overhead cam, at ang cooling system po nito ay liquid cooled. Siyempre ito pa rin yung pinakamabagsik na 125cc automatic motorcycle ni Honda. Yan o, kasi ito po ay naka 4 valve. Mostly yung Honda Click 125 natin, lahat yon is naka 2 valve lang. So ito 4 valve na po ito. So may arangkada po talaga itong motor na to. Unahin muna natin pagdating sa price. So dito pa rin tayo nag-inquire sa DES, The Wixam Incorporated, Lagao Branch, General Santos City. So ayan, cash price po nila dito ay 103,000. Ayan po, 103,000. Yan yung cash price nila dito. Then, sa installment naman, minimum down payment niya ay 9,000. Siyempre, nagpa-compute tayo ng 30,000 na down payment at 50,000 na down payment. At least may idea na po kayo kung kukuha na po kayo ng motor na to. Ito na po yung pinakamababang down payment niya, 9,000 pesos. Okay na, meron na kayong Honda Giorno sa 9,000 nyo. Then, sa 6 months naman po nito na installment, 7,880. Sa 12 months, 1 year ay 9,880. Sa 18 months, 7,213. Sa 24 months, 2 years ay 5,880. Sa 30 months, 5,080 pesos. Then, dito naman po tayo sa 3 years, 36 months ay 4,547. Lahat yan, may rebates pa po yan na 200 pesos kung maaga po tayo magbayad. Then, dito naman po tayo sa mas malaki na down payment like 30,000 and 50,000. 30,000 na down payment. Ayan o. 30,000 na down payment. So, ang 1 year nyo na lang po nito, 12 months ay 7,763. Sa 18 months, 5,679. Sa 24 months, 2 years ay 4,638. Sa 30 months, 4,013 pesos. Sa 36 months, 3 years ay 3,596. Yan po yung 30,000 na down payment kung sakaling mas malaki-laki yung ida-down nyo. Yan. Then, dito naman po tayo sa 50,000 na down payment. Mas malaki yung naipon nyo. So, ang 1 year nyo na lang po nito is 5,746. Yan po, 1 year nya. Then, sa 18 months, 4,218 na lang din. 24 months, 2 years ay 3,454. Then, sa 30 months, yan 2,996. Then, sa 3 years, 36 months ay 2,690. Rebate pa po yan ng 200 pesos. So, ito magiging 2,490 na lang to. Ayan Grabe, okay na mga idol. Then sa mga freebies, free helmet, jersey, TPL insurance, 3 years LTO registration. Ayan Grabe, dami pang mga freebies. Gasolina pa lang okay na. Full tank yan mga idol. Sulit na sulit talaga. Bakit Honda Giorno 125 pa rin yung kukunin nating motor? Unang-una kasi dyan, grabe, sobrang sulit po kasi talaga ng motor na to. Sa tingin nyo pa lang, ayan sa tindigan niya pa lang, ito po yung classic na futuristic yung mga features niya. Ayan Wow. Talagang mapapalingon talaga dito yung makakasabayan mo. Yung pinaka-headlight niya mga idol, grabe. Ganda. Ayan Tingnan nyo naman yung design. May chrome-plated po sa dito na stainless. Ayan So hindi yan pure stainless po talaga. Chrome-plated lang po yan. So ito naman po yung lens niya. So plastic rin po ito, hindi po yan hindi po yan glass. Yan Naka-LED po yan mga idol. LED po yan, ayan Tapos meron po sa ditong daytime running lights dito sa naka minus sign. Grabe, ganda. Kulay pa lang mapapalingon ka na.
Sayang hindi pa rin nalagay yung ano, yung side mirror kasi maganda rin yung kulay nun. Kung anong kulay dito sa side fairings niya, dito sa fairings niya, ganoon din yung kulay ng kanyang side mirror. So ito naman yung makikita natin dito sa harapan niya. Chubby tingnan pero maganda yung design talaga para sa akin. Malapad, ayan parang PCX lang yung lakihan niya. Tapos dito walang masyadong korte. Ganyan talaga yung design niya. Then, ito naman po yung signal light niya dito sa harapan. Naka-halogen bulb pa rin po ito. Clear yung lens niya, tapos yung kulay ng bulb niya is, ayan naka-orange yung kulay ng kanyang bulb. So, dito yung iba naglalagay dito ng chrome-plated din para bagay na bagay doon sa headlight. Ayan Ang linis tingnan talaga. So, ito naman po yung front fender niya. Malapad. Then, hindi ko talaga mahawakan, Laki. Then, dito naman nakalagay yung combi brake natin na sticker. Maganda rin po yung front telescopic niya. Ayan malaki. Bagay na bagay kasi chubby kasi yung datingan nitong sa harapan niya. Malaki rin yung suspension niya mga idol. Then, pagdating naman po sa braking system po nito dito sa harapan, gumagamit pa rin po ito ng hydraulic disc brake. Ayan ito naman po yung disc plate niya. Single pot piston caliper. Ayan po. Wow, napakasulit mga idol. Then, size naman po ng gulong niya. Laki. Ayan Malapad siya mga idol. Size naman po ng gulong nito. 100 by 90. And then, 12 inches yung laki ng kanyang mugs. Ayan Naka-tubeless, naka-street tire. Naman yung brand ng kanyang tire, Doro. Ayan Maganda yung mga Doro natin kasi made in Thailand po yan. Yan, mapapansin natin dito sa ilalim. Dito po makikita natin yung kanyang busina. Ayan yung busina niya nandito po banda. At meron po sa dito mga butas. Ayan po. Kaya lang, dito yung fuel tank niya, mapapasukan pa ng tubig. Dapat hindi na lang ito nila nilagyan ng butas. Baka kasi mga lawang yung fuel tank niya. Ayan kitang-kita mo yung fuel tank dito. So dito naman tayo sa instrument panel gauge niya. Wow. Yan mga idol, napakaangas. Yung design nito, parehas po sa Honda Click 125, 160, parehas lang po sa Honda Click talaga. Yan Pero maganda yung design niya. Ayan po. So dito naman sa left side, dito po yung brake niya sa likuran. Then maganda po dito may parking assist pa rin po yan. Pag nagpa-park po kayo sa hindi pantay na kalsada, mas okay po yung may ganito para hindi kayo dumadaos-dos, hindi kayo dumidiretso. Okay na okay po talaga yung may parking assist. Ito naman po yung handle grip niya. Grabe, napaka-smooth talaga nito. Ayan Tsaka siya, naka-brown. Bagay na bagay dito sa kanyang upuan. Ayan Dito naman po yung high beam, low beam na switch, horn, turn signal light. Then sa right side naman po, meron po sa ditong idling system. Dito naman po yung electric start niya. Ayan So wala po itong kickstart assist. So itong itim na to, nakabang po ito para sa hazard switch. Siyempre dito naman tayo sa instrument panel gauge niya, napaka-detalyado po nito. Paras lang po ito sa Honda Click 160 o Honda Click 125 na naka-smart edition din. Ayan So dito po yung indicator ng smart key, yung alarm. Ito naman sa smart key, ayan Napaka-detalyado niyan mga idol. Yung select button, set. Dito naman yung logo ng Honda. So ito naman po yung ignition niya. So maganda po dito, naka-smart key na po ito. Kumbaga naka na po ito, keyless. Ayan So dito na po tayo nagbubukas ng ating upuan, fuel. Ang fuel tank nga pala nito nandito po. Ayan Fuel tank niya nandito po na po sa harapan. So hindi ka na magbubukas ng upuan para lang makapagpagas. Dito na lang po kayo sa harapan. Ayan. Dito naman po sa left side, meron po sa ditong phone charging. Ayan Pwede na po kayo dito mag-charge ng cellphone. Then may lagayan na talaga yan Pagbukas nyo, dito na talaga yung lagayan niya. Malapad din pala siya Mas malalim. Yan po. Tapos hindi rin siya mapapasukan ng tubig. So ito naman po yung hook niya, integrated hook. Maganda kasi may lock na po siya. Ayan So hindi na titilapon yung sinabit nyo dito kung malakas yung takbo nyo. So dito naman po tayo nagagas. Ayan buksan natin. So ito kasi nakalock nakalock siya.
So dito na po tayo nagbubukas ng ating upuan, tapos dito sa fuel tank. Yan o. Push lang natin tong fuel. Bubukas na po yan. Yun o. Grabe. Sobrang high-tech. Tapos balik natin. So ito naman po yung sa upuan natin. Yun. Wow. Tingnan naman natin yung underseat compartment niya. Grabe. Sobrang laki mga idol. Ganda oh. Marami kayong may lalagay dito. Laki talaga oh. So mas malaki pa to sa Yamaha Aerox NMAX, yung compartment nitong Giorno. Ayan oh. Mas malaki siya compare sa kahit nga doon sa Honda Click natin, mas malaki talaga to. Marami kang may lalagay dito. Ayan oh, laki talaga. Tapos may ilaw na rin pala to. Pag nagbukas kayo nitong upuan niya, may ilaw na po siya. Then, pag naglalagay po kayo ng coolant, di na rin po kayo mahihirapan. Dito na lang po kayo magre-refill ng coolant. Ayan o. Wow. Okay na okay talaga tong Giorno. Sana ito na lang yung kinuha ko. So, ito naman po yung design ng kanyang seat cover. Ayan o. So, may tahi po siya dito. Naka-two-tone po ito. Dito naman nakalagay yung Honda. So, wala nang sticker dito. Dito na. Wow. Ganda talaga mga idol, oh. Bagay na bagay din sa handle grip niya. Then dito naman po tayo sa legroom. Yan yung legroom niya. Hindi talaga sasabit dito yung paa mo kasi napakalapad. Ayan oh. Tapos ito naman po yung footboard. Grabe oh. Isang dangkal talaga. Ayan oh. Marirelax talaga dito yung paa mo. Dito sa ating napakasulit talaga mga idol. Oh. Parang nagsisi ako pagkuha ko ng Honda Click. Sana ito na lang. So dito naman po tayo sa tail light at brake light. Kahit itong grab bar niya oh. Wow, napaka-flawless. Napakalinis tingnan. Ganda sa mata. Ayan oh. Woo! Ito naman po yung niya, tail light at brake light. Signal light. Ayan oh. Naka-clear lens. Then halogen bulb pa rin po yung natin, signal light. Signal light lang din naman. Harap tapos likod. Naka-halogen bulb. Pero yung mga niya, headlight, tail light, brake light, naka-LED na po ito. Ayan o. So, ganun naman yung design niya. So, ito yung niya, tail light. Then, pag nag-brake light kayo, dito na po sa taas yung iilaw. Wow. Ito naman po yung pinaka-back fender natin. Malapad. Yan, ganun po talaga yung design niya oh. Classic na napaka-ayos ng design. Yan o. Lagayan natin ang plate. Then, suspension naman po nito sa likuran. Gumagamit pa rin po ito ng single shock. Ayan o. Pero wala naman tayong issue sa suspension nito. Yung iba nag-upgrade agad. Ayan o. Then, braking system sa likod. Gumagamit pa rin po ito ng mechanical drum brake. Ayan o. Mechanical drum brake. Then, airbags natin. Ito naman po yung ASP Plus kasi naka 4 valve po ito. So baga may plus siya kasi yung makina naka 4 valve. So mas malakas to mga idol. Then ito naman po yung CVT natin. Napakasulit ng niya, CVT. Laki. Wow. Size naman po ng gulong nito sa likuran. Gumagamit po ito ng 110 by 90. 12 inches pa rin po yung size ng gulong niya dito sa likuran. Yan o. Di mo talaga mapapansin na 12 inches lang to kasi napakataas ng kanyang ng tire niya. Kasi by 90 po ito, 90 yung taas niya. Tapos yung lapad 110. Grabe, sobrang sulit na nito mga idol. Tubeless pa, tapos yung brand niya, ganun pa rin, Duro. Naman po sa muffler nito. Yan o. Akalain mo ito metal pero plastic po ito. Matte lang sa matte. So yan mga idol, Honda Giorno. Grabe, sobra akong nagandahan sa 4 valve ng makina nito. Then maganda pa dito yung underseat compartment talaga, sobrang laki. Marami ka talaga may ilalagay sa underseat compartment nito. Then yung legroom, napakalapad. Tapos naka-smart key na rin po ito. Naka-combi brake, naka-tubeless lahat. Grabe, sobrang sulit na yung 103,000. Yan po. Tapos magaganda pa yung kulay mga idol.
So yan po mga idol, kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment nyo na lang po sa comment section ng ating video. Chris Ride Motovlog, ride si po tayo palagi. God bless you all. Thank you.